for a few minutes. After 2 minutes, 3 minutes, mamatay ka na, hindi ka na makahinga, patay sila. By asphyxiating them. Ito daw ang isang pamaraan ng pagtorture ng ating mga policemen. Hindi naman lahat, yung mga ilang policemen sa ating police force. At saka, lagyan daw ito ang penis ng isang lalaki, sa Bisaya na utin sa lalaki, nga nung maulot ka mo na iyangalan, hikta nila o string, maybe the string of the electric current or the string of anything, ilagay doon sa punuan ng penis at saka hilahin ng mabilis. Can you imagine sa sakit na danas ng mga taong biktima niyan? So ito ang nakasulat dito sa ating report sa December 5, 2014 na Philippine Daily Inquirer. Ang mga cases ng torture at talagang rampant, meaning dami talaga, dumami. Ang tanong, anong ginagawa ng ating Philippine government? Ang Amnesty International parang seemingly is getting tired. Noon pa, ang daming tinutorture na noon, wala mang sagot na positive. Kung ikaw ang nanay, tatay, auntie, lula, lulo ng mga tinutorture, ano ang inyong damdamin? How do you feel? Kami naman, hindi naman biktima, kami maparitik. We feel so painful. Pain talaga ako. Sabi, kawawa na itong mga tao dito. At ang iba naman daw, ayon sa report, napakamala na siya, pero hindi pala siya. Pero, tapos ng tinutorture. Itong mga babae, mga laki doon na mga doctors, mga pharmacists, mga doon sa, nasa ba yung lugar sa Luzon? 43 sila kabilong sa panahon pa ni Arroyo. They were tortured because they were not allowed to go to the CR, they were not allowed to. At saka, hanggang ngayon, wala pang hustisang naibigay ng ating Philippine government. Panahon pa yun ni Arroyo. Daming human rights violations sa panahon ni Arroyo, mga kaibigan ko. At nasaktan ako ng lalo. Sapagkat, hindi matagpuan eh. Natagpuan na pala. Alam ko, mga kaibigan, na si Arroyo did not really win as the president of our country. Ayon sa mga valid reports. Ninakaw lang niya ang kanyang pagkapresidente ng bansa. It was really Joseph Estrada who won. Pero, internet, okay? Alam mo naman, nilagay doon sabi ng pagbasa ng report sa election returns sa mga kamayanan. Internet, okay na yan? Si Mr. Estrada talaga nanalo. Pero pagdating sa pang-encoding, okay na? Doon sa Maynila, hindi na. Baliktad na si Arroyo na. Ngayon, sa panahon ni Arroyo, ang daming human rights violations at hanggang ngayon hindi pa na resolve. Muntik na lang mga 6 na taon ng ating butihing presidente sa daang matuwid na palagi lang nag-imbestigar sa mga nagbabaluktot ang kanilang kalooban. Ay wala pa mang luna sa ating kaloobang nababaluktot sapagkat ngayon, bago lang balita doon sa newspaper, 10 o 20 yata ka mga police officials na nasangkot sa Maguindanao Massacre are set free. Wala silang kasalanan, hindi talaga sila nasangkot sa Maguindanao Massacre. Ano pang susunod? 196 ang mga akusado sa Maguindanao Massacre, 100 pa lang ang nadakip, 90 plus pa ang dakpinin. Kailan pa yan matatapos pagdakip? 1 year and 6 months or 5 months lang si Aquino sa Malacanang. Ano pa ang mangyari sa isang taon at 6 na buwan? I can remember bago sa kanyang SONA o sa pagsuna ni Aquino, first SONA, State of the Nation Address, I will resolve the case of the Maguindanao Massacre. O ngayon, mayroon na ba? Si Celine Solis na tinahasa na siya ang lawyer o siya ang siya ang judge na maglilikis nitong kaso nito. Hanggang ngayon, hindi pa na-umpisa. May dami pang antayin. So, I'm sure matatapos na lang ang term ni Aquino. Papasok ng mabagong presidente, baka matapos na rin ang kanyang term na 6 years. Tatapos na, wala pa rin resolution sa ganitong bagay. Kaya nga parang masabi tayo, ay, hopeless na tayo. Wala na tayong magagawa. I think we are not hopeless. Mayroon pa tayong magagawa, mga kaibigan ko, sa ating pagdadasal, bawat araw, kahit anong religion natin, mga Katoliko kuman, mga Protestante, mga Muslim, kung ano naman kayo, magdasal tayo sa Panginoon,
At sabi ng aming buting Bishop Gutierrez, may hapon ni mo, Bishop, pray and act. Pray and act. Kahit mag-pray ka lang daw na walang aksyon, hindi kumpleto. Pero mag-action ka lang, sige will ka, wala namang pray, kulang pa rin. Kaya yung dalawa ay magsabay. Pray tayo at mag-act. Kayong mga taong medyo Spanish pa lang ang mentality sa inyo, na, uy, bakit nag-will ka kayo? Ayan, pagpulis mo balay, ayaw pag-will ka, do not complain. No, we have to complain because this is our right to express our sentiments. Basta hindi ka lang maggastos, hindi ka lang mag-anong bago. Kung magpalabas lang sa ating saloobin na nasaktan kami masyado sa ginagawa ng ating nasa opisyal sa ating gobyerno. Lalo na mga butihing pulis at mga butihing sundalo sa ating bansa. Sino ang inyong kinakampihan? Ang taong bayan ba? O itong mga mangyayamang taong nagsasahod sa inyo pa ng doble pa sa sahod yung natanggap ninyo galing sa gobyerno? Tingnan natin ang kaso ng ating tampakan malapit lang sa Jinsan. 4 minasakit doon yung nakalipas na taon. Isang babaeng buntis at may 2 bata. 4 ang pinatay. Sapagkat naghanap ang mga sundalo. Nasaan ang husband mo na nag-rebel dito bilaan, dito sa kuwan tampakan? Ayaw silang minahin doon ang tampakan kaya masira daw ang kanilang kalikasan, ang kanilang river, ang kanilang kainan, ang kanilang lutuan, ang kanilang inumin. At saka sinuportahan sila ng church, ng Catholic Church sa buong South Cotabato. Ay anong nangyari? Binaril nila yung si Mrs. Capion plus 2 anak at siya may buntis, 4 na bata. Sapagkat hindi na nila nakita ang lalaking nag-rebelde doon, nagtago-tago, nagkumbinsi siya sa ibang mabila na mag-fight tayo, fight back, lalaban tayo. Ngayon, nasa